Sa gitna ng bumabagyong gabi, hindi lang bubong ang inagaw sa akin, kundi pati ang aking dangal. Habang yakap ni Mateo ang kabit niyang buntis sa loob ng aking bahay, ako, ang tunay na may-ari, ay itinapon sa putikan na parang basahan. Ang akala nila, isa lang akong martir na walang boses. Pero hindi nila alam, ang luhang pumatak ngayong gabi ay magiging ginto bukas. At sa pagbabalik ko, kayo naman ang luluhod. Huwag ka nang mag-alala, anak. Deserve ni Antoinette ang bagong sasakyan. Mas kailangan niya yon para sa kaligtasan ng apo ko, hindi tulad ng asawa mong baog na walang ibang alam gawin, kundi magtipid ng piso. Ang mga salitang yon ni Doña Carmen ay tumagos sa manipis na dingding ng kusina. Diretsong tumarak sa puso ni Sofia na parang isang kalawanging patalim. Nakatayo siya sa labas ng pintuan, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang mahigpit na hawak ang isang puting sobre at ang supot ng mga gulay na binili niya sa palengke dahil naka-sale. Sa loob ng sobreng iyon ay ang resulta ng kanyang pinakabagong check-up, isang maliit na pag-asa na baka sa wakas, sa tulong ng IVF treatment na pinag-ipunan niya ng 5 taon, ay mabibigyan na niya ng anak si Mateo. Ngunit ang pag-asa ay tila bulan na biglang naglaho. Narinig niya ang pamilyar na tawa ng kanyang asawa. Ang tawang dati ay musika sa kanyang pandinig, ngunit ngayon ay tunog ng pagtataksil. Oo nga, Mama. Hayaan mo na si Sofia. Sanay naman yon sa hirap. Basta huwag na huwag niyang malalaman na ginalaw ko ang savings account. Sasabihin ko na lang na nalugi ang negosyo. Nabitawan ni Sofia ang supot ng gulay. Gumulong ang mga kamatis sa talong sa malamig na sahig, kasabay ng pagguho ng kanyang mundo. Ang savings account, ang perang dugo at pawis niya mula sa pagpupuyat sa online selling, ang perang hindi niya ginagalaw kahit gutom na siya, para lang sa pangarap nilang pamilya. Ipinambili ni Mateo ng sasakyan para sa kabit niya. Sa halip na umiyak o sumigaw, naramdaman ni Sofia ang isang kakaibang lamig na bumalot sa kanyang buong katawan. Itinulak niya ang pinto at pumasok. Ang tanawin sa loob ay sapat na para durug-durugin ang natitira niyang lakas. Nakaupo si Doña Carmen sa sofa habang hinihilot ni Mateo ang balikat nito. Pareho silang nakangiti, tila walang tinatapakang tao. Natigil sila nang makita siya. Ang ngiti ni Mateo ay napalitan ng gulat, na agad namang naging pagkaini. Sofia, kanina ka pa ba dyan? Bakit hindi ka kumatok? You have no manners, really. Ang asik ni Mateo, tila siya pa ang may karapatang magalit. Humakbang palapit si Sofia. Ang kanyang boses ay garalgal, ngunit puno ng diin. Saan napunta ang pera, Mateo? Ang pera para sa ICVF natin. Ang pera para sa anak natin. Tumayo si Doña Carmen. Ang kanyang mukha ay puno ng pandidiri habang tinitignan ang maruming damit ni Sofia galing palengke. Anak, ilang taon na kayong kasal, Sofia? Wala ka namang maibigay na apo sa akin. Sayang lang ang pera sa'yo. Si Antoinette ay buntis na. Siya ang nagdadala ng tagapagmana ng mga De Leon, kaya nararapat lang na siya ang alagaan namin. Pero pera ko yon, Mama. Sigaw ni Sofia, ang unang pagkakataon na tumaas ang boses niya sa loob ng 5 taon. Ako ang nagtrabaho dun. Ako ang nagbayad ng kuryente, ng tubig, ng pagkain niyo araw-araw habang nagpapasarap kayo dito. Bago pa man siya makatapos, isang mabilis at malakas na hagupit ng palad ang dumapo sa kanyang pisngi. Napalingon si Sofia sa lakas ng sampal. Ang lasa ng dugo ay agad na humalo sa kanyang laway. Ang tenga niya ay nag-ingay tila may sirena at ang pisngi niya ay namanhid sa sakit. Si Mateo, ang asawang pinagsilbihan niya, ang lalaking inuna niya bago ang sarili niya, ay sinaktan siya. Wala kang karapatang sumbatan ng nanay ko. Ang sigaw ni Mateo, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Galit na nagtatakip sa kanyang sariling kahihiyan. Ikaw ang walang kwenta dito, Sofia. Tignan mo nga ang sarili mo.
Losyang, mabaho, at baog. Pasalamat ka nga at pinakasalan pa kita kahit wala kang maibigay na anak. Hindi makahinga si Sofia. Ang sakit ng sampal ay wala kumpara sa sakit ng mga salitang iyon. Ang bawat sakripisyo, bawat pagtitipid, bawat gabing pagluha, lahat ay walang halaga sa kanila. Lumayas ka sa pamamahay na to. Ang utos ni Doña Carmen habang naglalakad patungo sa kwarto ni Sofia. Ilang sandali pa, lumipad palabas ang isang maleta at ilang piraso ng damit ni Sofia. Nagkalat sa maruming sahig. Darating si Antoinette bukas. Ayaw kong makita niya ang pagmumukha mo dito. Layas. Dahan-dahang yumuko si Sofia para pulutin ang nalukot na resulta ng check-up sa sahig. Pinahid niya ang dumi dito gamit ang kanyang nanginginig na daliri. Ito lang ang natira sa kanya. Ang pangarap na hindi na matutupad. Hindi na siya nagsalita. Wala nang saysay ang mga salita sa mga taong sarado ang puso at kaluluwa. Tinalikuran niya sila. Bitbit ang kanyang dignidad na durug-durug na. Paglabas niya ng gate, bumagsak ang malakas na ulan. Tila nakikiramay ang langit sa kanyang pagdadalamhati. Basang-basa siyang naglakad palabas ng subdivision. Hila-hila ang isang lumang maleta na sira ang gulong. Lumingon siya sa huling pagkakataon sa malaking bahay na yon. Ang bahay na binili niya gamit ang mana mula sa kanyang ama. Ngunit ipinangalan sa pamilya yan ang asawa niya para lang protektahan ang ego ni Mateo. Nakita niya ang ilaw sa master's bedroom na bumukas. Ang silid na yon, kung saan siya nangarap bumuo ng pamilya, ay magiging pugad na ng ibang babae. Isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw sa isipan ni Sofia, mas malakas pa sa dagundong ng kulog. Paano naging ganito ang pag-ibig? Paano naging patalim ang mga pangakong binitawan sa altar? Sa gitna ng dilim at lamig, habang ang ulan ay humahalo sa kanyang mga luha, alam ni Sofia na may namatay sa kanya ngayong gabi. Ang dating Sofia na mapagbigay at martir ay pumanaw na kasabay ng pagsara ng gate na yon. At sa katahimikan ng gabi, isang bagong hangarin ang nagsimulang sumibol sa kanyang dibdib. Hindi paghihiganti, kundi isang paniningil. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa katawan ni Sofia ay tila libu-libong karayom na tumutusok sa kanyang balat. Mabigat ang kanyang maleta, ngunit mas mabigat ang bawat hakbang na ginagawa niya palayo sa subdivision na dati niyang tinuring na paraiso. Ngunit napatunayang isa palang bilangguan ng kanyang puso. Ang putik sa kalsada ay kumakapit sa kanyang mga sapatos, tila hinihila siya pababa sa lupa, kagaya ng ginawang paghila sa kanyang pagkatao ng pamilya de Leon. Nakarating siya sa isang makitid na eskinita sa tondo, kung saan ang amoy ng alat ng dagat at lansa ng isda ay humahalo sa halimuyak ng basang lupa. Huminto siya sa harap ng isang maliit na bahay na gawa sa pinagtagpi-tagping kahoy at yero. Diyos ko, Sofia, anong nangyari sa'yo, anak? Ang boses na yon ay galing kay Ate Marites, ang tindera ng isda na naging tanging kaibigan ni Sofia sa mga panahong siya ay palihim na nagtitipid para sa kanyang mga biyenan. Agad siyang sinalubong ng matanda, binitawan nito ang hawak na balde at mabilis na inakay ang nanghihinang babae. Inapi nila ako, ate. Itinapon nila ako na parang basura. Ang tanging naisagot ni Sofia bago tuluyang bumigay ang kanyang mga tuhod. Dinala siya ni Marites sa loob ng maliit na silid. Walang malambot na kama rito. Tanging isang manipis na banig lamang na nakalatag sa sahig. Ngunit sa kabila ng init at sikip, naramdaman ni Sofia ang isang bagay na matagal nang nawala sa biyatu ng mga De Leon. Ang tunay na pagkalinga. Habang pinupunasan ni Marites ang kanyang basang noo, unti-unting nilamon si Sofia ng lagnat. Ang kanyang hininga ay naging mainit at sa kanyang panaginip, naririnig pa rin niya ang malakas na sampal ni Mateo na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang diwa. Samamantala, sa biyaddo ng mga De Leon, ang kadiliman ng gabi ay hindi naging hadlang
sa isang masayang pagdiriwang. Nakabukas ang lahat ng marangyang ilaw. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Antoinette ay mabilis na humahalimuyak sa sala, pinapalitan ng amoy ng pagmamahal na itinanim ni Sofia sa loob ng maraming taon. Sa wakas, Mama Carmen, maluwag na ang bahay. Wala na ang nakakairitang mukha ng babaeng yon, sabi ni Antoinette habang humihigop ng wine mula sa kristal na baso na pagmamay-ari ni Sofia. Humalakak si Doña Carmen. Tama ka, Ija. At tignan mo, mas bagay sa iyo ang kwartong yon. Bukas na bukas din, ipapatapon ko na ang lahat ng mga lumang gamit niya. Magsisimula tayo ng bagong buhay para sa apo ko. Sa loob ng master's bedroom, binuksan ni Mateo ang cabinet ni Sofia. Kinuha niya ang isang munting kahon kung saan nakatago ang mga liham ng pasasalamat na isinulat ni Sofia para sa bawat anibersaryo nila. Walang pag-aalinlangan na itinapon ito ni Mateo sa basurahan. Para sa kanya, ang nakaraan ay isang pasanin na kailangang kalimutan upang matamasa ang bagong luhong inaakala niyang sa kanya. Bumalik ang eksena sa maliit na silid ni Marites. Ang tubig mula sa butas na bubong ay tumutulo sa isang lumang timba, lumilikha ng isang mabagal at malungkot na ritmo sa gitna ng katahimikan. Sa gitna ng kanyang delirium, naramdaman ni Sofia ang isang matinding hapdi sa kanyang puso. Naalala niya ang bawat gabing nagpuyat siya sa harap ng computer, ang bawat pisong tinipid niya para lang mabili ang gamot ni Doña Carmen, at ang bawat pagsisinungaling niya para lang hindi mapahiya si Mateo sa kanyang mga kaibigan. Ang lahat ng kanyang sakripisyo ay naging abo sa isang saglit. Ate Marites, mahinang tawag ni Sofia. Ang kanyang boses ay halos pabulong na lamang. Nandito ako, Sofia. Huwag kang mag-alala. Ligtas ka na rito. Sagot ng matanda, habang maingat na pinapainom siya ng mainit na sabaw ng kanin. Dahan-dahang iminulat ni Sofia ang kanyang mga mata. Kahit nanghihina, may isang kakaibang liwanag na dumaan sa kanyang mga balintataw. Kinapa niya ang kanyang bulsa at naramdaman ang malamig na screen ng kanyang cellphone. Sa gitna ng kanyang panghihina, naalala niya ang isang mahalagang bagay na nakalimutan ng pamilya De Leon sa kanilang sobrang katuwaan. Ang bahay na iyon, ang bawat haligi, bawat pinto, at bawat piraso ng lupa kung saan nakatayo ang kanilang karangyaan ay hindi kailanman naging kanila. Dahan-dahang nanginginig ang mga daliri ni Sofia habang binubuksan ng kanyang contacts. Hinanap niya ang pangalang matagal na niyang itinatago sa ilalim ng ibang alias upang hindi paghinalaan ni Mateo. Attorney De Silva, ang abogadong humahawak ng lahat ng kanyang lihim na ari-arian. Ang taong nakakaalam na ang pamilya De Leon ay naninirahan lamang sa isang hiram na paraiso na anumang oras ay maaari niyang bawiin. Hello, attorney. Ang panimula ni Sofia, ang boses niya ay nanginginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang desisyong wala nang balikan. Ituloy mo na ang plano. Putulin mo ang lahat. Ayaw ko nang may matira sa kanila, kahit isang sentimo. Sa kabilang linya, narinig ang malalim na buntong hininga ng abogado. Sigurado ka na ba, Sofia? Kapag ginawa natin ito, wala na silang matitirhan. Mawawalan sila ng lahat sa loob ng 3 buwan. Tumingin si Sofia sa butas na bubong ng bahay ni Marites kung saan ang isang patak ng ulan ay bumagsak sa kanyang pisngi, humahalo sa kanyang huling luha ng kahinaan. Sigurado na ako, attorney. Panahon na para malaman nila kung sino ang tunay na nagpapakain sa kanila. Panahon na para bumalik sila sa putikan kung saan sila nararapat. Ibinaba ni Sofia ang telepono at muling ipinikit ang kanyang kakmat. Ang init ng lagnat ay unti-unti nang humuhupa, pinalitan ng motlo ay lamig na hindi nanggagaling sa ulan, kundi sa isang pusong handa ng maningil. Habang sa Bietu, si Mateo ay masayang pinagmamasdan ang bagong sasakyang nakaparada sa labas. Hindi niya alam na ang bawat segundong lumilipas ay isang hakbang patungo sa kanilang pagkagunaw.
Isang misteryosong mensahe ang biglang lumitaw sa screen ng kanyang tablet na konektado sa home security system ng bahay. Isang pulang babala na hindi niya maunawaan. Isang code na ang tanging nakakaalam ay ang babaeng kakalayas lang sa kanilang buhay. Anong mangyayari kapag ang unang lihim na susi ng bahay ay biglang hindi na gumana sa gitna ng gabi? Wala siyang mararating kung wala ako. Babalik din yun dito na gumagapang at nagsusumamo sa ating paanan kapag naramdaman na niya ang hapdi ng gutom. Ang boses ni Mateo ay tila isang lason na paulit-ulit na dumadaloy sa alaala ni Sofia habang siya ay nakaupo sa isang madilim na sulok ng isang simpleng karinderya. Sa harap niya ay hindi ang marangyang pagkain na nakasanayan niya sa Biatu, kundi isang baso ng maligamgam na tubig at ilang piraso ng papel na hawak ang kanyang kapalaran. Ang kanyang mga daliri na dati ay laging abala sa pag-aayos ng kurbata ni Mateo o paghahanda ng gamot ni Doña Carmen ay nanginginig habang hinahawakan ng isang mamahaling pluma. Sa tapat niya ay nakaupo si Attorney De Silva, ang tanging tao na nakakaalam sa tunay na bigat ng kanyang mga sakripisyo. Inilapag ng abogado ang isang makapal na folder sa ibabaw ng hapag na may mantsa ng kape. Sofia, ito na ang lahat ng mga dokumento ng trust fund na itinatag mo 5 taon na ang nakalilipas. Dito nakasaad na ang mansyong tinitirhan ng mga De Leon ay binili mo gamit ang perang minana mo sa iyong ama. Ipinangalan mo ito sa pamilya nila para lang maisalba ang kanilang dangal noong sila ay nalulugi na. Pero sa mata ng batas, ikaw ang nag-iisang may-ari. Paliwanag ng abogado sa mahinahong boses. Huminga ng malalim si Sofia. Naalala niya ang gabing iyon. Ang gabing umiyak si Mateo sa kanyang balikat dahil mawawalan na sila ng bahay. Dahil sa pagmamahal, dahil sa kagustuhang maging mabuting asawa, ibinigay niya ang lahat. Binili niya ang bahay ng palihim at pinalabas na may isang mabuting kaibigan na nagpahiram sa kanila ng pera ng walang interes. Ginamit niya ang kanyang pagkatao bilang tuntungan para hindi malunod ang ego ng asawa niya. Attorney, sapat na ang 5 taon ng pagpapanggap. Ngayong gabi, gusto kong simulan ang proseso ng pagbawi. Putulin mo ang automatikong pagbabayad ng kuryente, tubig at internet ng mansyon na galing sa personal kong account. I-freeze mo rin ang lahat ng supplementary cards na ibinigay ko kay Mateo at sa kanyang ina. Ang utos ni Sofia. Ang bawat salita niya ay tila isang hatol na walang pag-aalinlangan. Kapag ginawa natin ito, Sofia, mararamdaman nila ang hagupit ng realidad sa loob lamang ng ilang oras. Paalala ng abogado. Iyon naman ang gusto ko, attorney. Gusto kong maramdaman nila ang lamig at dilim na ipinaranas nila sa akin nung itinapon nila ako sa kalsada. Tugon niya habang mabilis na nilalagdaan ang bawat pahina. Ang tunog ng paggasgas ng bolpen sa papel ay tila hudyat ng isang digmaang wala ng urong sulong. Samantala, sa isang marangyang jewelry store sa Makati, kasalukuyang namimili si Mateo kasama si Antoinette. Nakasuot ang lalaki ng kanyang pinakamagandang Amerikana. Pilit na nagpapanggap na siya pa rin ang matagumpay na negosyanteng hinahangaan ng lahat. Honey, tignan mo itong kwintas. Bagay na bagay ito sa akin kapag nagpunta tayo sa party ng mga kaibigan mo. Malambing na sabi ni Antoinette habang itinuturo ang isang diamanteng nagkakahalaga ng daan-daang libo. Ngumiti si Mateo ng may kayabangan. Sige, kunin mo na yan. Wala tayong limitasyon pagdating sa kaligayahan mo at ng anak natin. Inabot ni Mateo ang kanyang gintong credit card sa sales lady. Habang naghihintay, panay ang haplos ni Mateo sa buhok ni Antoinette. Iniisip kung gaano siya kapalad na nakawala na sa lusyang na si Sofia. Ngunit ilang sandali pa, bumalik ang sales lady na may bakas ng pag-aalinlangan sa mukha. Sir, pasensya na po. Pero declined po ang card ninyo. Sinubukan ko na po ng 3 beses, pero invalid account ang lumalabas. Napakunot ang noo ni Mateo. Nararamdaman niya ang init na umaakyat sa kanyang leeg dahil sa kahihiyan.
lalo na't maraming ibang customer ang nakatingin. Ano? Imposible. Baka sira lang ang machine nyo. Subukan mo itong isa ko pang card. Inabot niya ang isa pang card. Ngunit makalipas ang ilang minuto, ganoon pa rin ang resulta. Declined pa rin. Baka naman nakalimutan na namang magbayad ng babaeng yon. Pabulong na asik ni Mateo. Ang tinutukoy ay si Sofia. Sa kanyang isipan, obligasyon pa rin ni Sofia na siguraduhing laging may laman ang kanyang mga card kahit pinalayas na niya ito. Hindi niya alam na ang gripo ng perang dati ay dumadaloy, ng kusa ay tuluyan na niyang sinira. Habang naglalakad palabas ng jewelry store na walang nabili at punong-puno ng kahihiyan, nakatanggap si Mateo ng tawag mula kay Doña Carmen. Mateo, anak, bakit biglang nawalan ng kuryente dito sa bahay? At ang internet hindi ko magamit. Tinawagan ko ang kumpanya. Sabi nila, ay pinutol na raw dahil sa hiling ng account holder. Akala ko ba ay maayos na ang lahat? Ang histerikong boses ng kanyang ina sa kabilang linya. Napatigil si Mateo sa gitna ng kalsada. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibay ng mabilis, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa isang namumuong takot. Tumingin siya sa langit na tila nagbabadya muli ng ulan. Sa kabilang dako ng lungsod, bago umalis sa karinderya, dumaan si Sofia sa isang maliit na box para sa mga donasyon ng simbahan. Hinubad niya ang kanyang singsing sa kasal. Isang simpleng ginto na siya rin ang bumili para kay Mateo noong ikasal sila. Hindi na ito nagbibigay ng init sa kanyang daliri, kundi isang mabigat na alaala ng pagtataksil. Maingat niyang binitawan ang singsing sa loob ng box. Ang tunog ng pagtama ng metal sa ilalim ng kahon ay tila isang pinal na paalam. Wala nang luha sa kanyang mga mata. Tanging ang matalim na determinasyon na itayo ang sarili mula sa abo ng kanyang nakaraan. Sofia, handa ka na ba sa susunod na hakbang? Tanong ni Attorney De Silva habang iniaabot ang isang susi. Ito ang susi sa maliit na opisina ng iyong yumaong ama. Naka-reserve ito sa pangalan mo. Kinuha ni Sofia ang susi at mahigpit itong hinawakan. Handa na ako, attorney. Ngayong gabi, hayaan nating matulog sila sa dilim. Bukas, ipakita natin sa kanila kung gaano kalawak ang mundong kinalimutan nilang pagmamay-ari ko. Habang pabalik si Sofia sa kalyeng barong-barong ni Marites, isang misteryosong itim na sasakyan ang dahan-dahang sumusunod sa kanya mula sa malayo. Isang anino mula sa kanyang nakaraan na hindi niya inaasahang muling lilitaw sa gitna ng kanyang pakikipaglaban. Sino ang lalaking nasa loob ng sasakyan at ano ang kinalaman niya sa muling pagbangon ni Sofia? Ang unang bitak ay hindi laging nakikita sa mga dingding ng isang bahay. Minsan, nagsisimula ito sa isang boses na hindi na sumasagot sa kabilang linya at sa isang katahimikang mas nakakabingi kaysa sa anumang sigaw. Sa loob ng biyaddo ng mga De Leon, nakaupo si Antoinette sa harap ng isang mamahaling ring light. Ang kanyang mukha ay puno ng makapal na make-up habang nakangiti sa harap ng kanyang cellphone. Kasalukuyan siyang nakalib sa social media, ipinapakita sa libu-libong nanonood ang kanyang bagong buhay. Hello my dear followers, welcome to my house tour. Tingnan niyo itong mga kristal na chandelier, napakaganda. 'Di ba? Dito kami magpapalaki ng aming baby ni Mateo. Ang masiglang sabi ni Antoinette habang umiikot sa sala. Proud na proud siyang ipinapakita ang mga gamit na hindi naman sa kanya. Ang bawat sulok ng bahay na itinayo mula sa pagod ni Sofia. Ngunit sa gitna ng kanyang pagsasalita, ang maliwanag na paligid ay biglang nilamon ng dilim. Ang ingay ng aircon na kanina ay nagbibigay ng ginhawa ay biglang naputol, pinalitan ng isang mabigat at mainit na katahimikan. Ang cellphone ni Antoinette ay nakuhanan pa ang kanyang gulat na mukha bago tuluyang nawala ang signal ng internet. Ano ba yan, Mateo? Bakit namatay ang ilaw? Ang init-init dito. Ang malakas na tili ni Antoinette
Sa kabilang bahagi ng bahay, mabilis na lumabas si Doña Carmen mula sa kanyang silid. Hawak ang isang pamaypay habang hinihingal. Mateo, anak, tawagan mo ang Meralco. Baka pumutok lang ang fuse sa labas. Nakakahiya. May mga bisita pa naman akong darating para sa mahjong mamaya. Nagmamadaling kinuha ni Mateo ang kanyang telepono. Pinindot niya ang numerong kabisado niya sa loob ng 5 taon. Ang numero ni Sofia. Sa kanyang isipan, isang tawag lang niya, isang utos lang, ay aayusin ng martir niyang asawa ang lahat. Ngunit sa halip na ang malambot na boses ni Sofia, isang mechanical na boses ang sumagot sa kanya. The number you have dialed is currently not in service. Please check the number and try again. Anong hindi in service? Ang pabulong na asik ni Mateo habang nararamdaman ng pawis na namumuo sa kanyang noo. Sinubukan niyang hanapin ang login details para sa online payment ng kuryente, ngunit napagtanto niyang wala siyang alam. Kahit ang password ng Wi-Fi, kahit ang account number ng tubig, lahat ay nasa kontrol ni Sofia. Si Sofia ang utak, ang kamay, at ang pitaka ng bahay na ito. Kung wala si Sofia, ang mga De Leon ay tila mga bulag na naglalakad sa sarili nilang tahanan. Habang nagkakagulo sa Viet 2, si Sofia naman ay nasa loob ng isang malawak na bodega sa labas ng lungsod. Suot ang isang simpleng t-shirt at moong. Maingat niyang sinusuri ang mga kahon ng mga kalakal. Hindi na siya ang babaeng nakakulong sa kusina ng mga De Leon. Dito, bilang isang assistant manager ng logistics, muling nabubuhay ang kanyang talino sa pagnenegosyo. Sofia, break muna tayo. Kanina ka pa dyan sa loob. Baka himatayin ka sa pagod. Tawag ni Ate Marites na kasama rin niyang nagtatrabaho sa bodega. Ngumiti si Sofia, isang nangiting totoo at walang halong pait. Ayos lang ako, ate. Mas masarap mapagod sa trabahong binabayaran ka ng tama kaysa mapagod sa pagsisilbi sa mga taong hindi ka naman pinahahalagahan. Pagkatapos ng trabaho, dumaan si Sofia sa isang mall. Huminto siya sa harap ng isang mamahaling butik ng mga kosmetiko. Matagal niyang tinitigan ang isang pulang-pulang lipstick sa loob ng glass case. Noong kasama pa niya si Mateo, lagi siyang pinagsasabihan nito na huwag magayos dahil sayang lang sa pera at bahay lang naman siya. Pumasok si Sofia sa loob at binili ang lipstick na yon nang hindi tinitignan ang presyo. Nang ilapat niya ang kulay sa kanyang mga labi sa harap ng salamin, tila nakita niya ang isang bagong babae. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng takot, kundi ng isang apoy na handang sumiklab. Hindi na ito para sa iyo, Mateo. Para na ito sa sarili ko. Bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ang kanyang refleksyon. Ito ang kanyang golden moment, ang unang hakbang ng pagbawi sa kanyang sarili. Simula sa pinakamaliit na detalye ng kanyang kagandahan. Samantala, bumalik ang eksena sa Viet Dhu kung saan ang buwan na lamang ang nagbibigay ng kaunting liwanag. Dahil sa desperasyon na magkapera, pumasok si Doña Carmen sa kanyang lihim na vault sa loob ng cabinet. Kinuha niya ang isang velvet na kahon na naglalaman ng mga antigong alahas ng pamilya De Leon, ang huling yaman na inaakala niyang magliligtas sa kanila. Ibebenta ko muna itong mga diamante. Kapag nagkapera ako, ipapaayos ko ang kuryente at papalayasin ko ang mga bastos na naniningil na yan. Ang madilim na bulong ng matanda. Dinala niya ang isang kwintas sa ilalim ng liwanag ng kandila. Ngunit sa halip na kislap ng tunay na bato, ang nakita ni Doña Carmen ay isang mapurol na refleksyon. Kinuha niya ang isang magnifying glass at tinignan ng mabuti ang mga bato. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig nang makita ang maliliit na gasgas sa ibabaw ng diamante. Hindi maari. Bakit? Bakit kristal lang ito? Bakit plastic ito? Nagmadali siyang suriin ang iba pang mga alahas, ang mga singsing, ang mga hikaw, ang mga pulseras, lahat ay peke, lahat ay mga imitasyon lamang. Napasandal si Doña Carmen sa pader habang nararamdaman
ang paninikip ng kanyang dibdib. Naalala niya ang isang gabi, 3 taon na ang nakalilipas, noong ipinahiram niya ang mga alahas na ito kay Sofia para linisin. Simula noon, hindi na niya muling sinuri ang mga ito dahil buo ang tiwala niya na si Sofia ay isang sunod-sunuran na asawa na walang lakas ng loob na manlinlang. Hindi niya alam, iniligtas lamang ni Sofia ang tunay na yaman ng pamilya mula sa pagsusugal at paglulustay ni Doña Carmen at itinago ang mga tunay na alahas sa isang safe deposit box na siya lang ang nakakaalam. Sofia! Hayop ka, Sofia! Ang malakas na sigaw ni Doña Carmen na umalingaw-ngaw sa buong mansyon, ngunit tanging ang sarili niyang boses ang sumagot sa kanya sa gitna ng dilim. Sa labas ng subdivision, ang itim na sasakyan na sumusunod kay Sofia ay nakaparada pa rin. Sa loob nito, ang misteryosong lalaki ay nakatingin sa isang lumang litrato ni Sofia noong kabataan nito. Hinawakan niya ang screen ng kanyang tablet at pinanood ang report tungkol sa pagbagsak ng stocks ng kumpanyang dati ay pinopondohan ni Sofia ng lihim. Malapit na tayong magkita, Sofia. At sa pagkakataong ito, ako naman ang magbibigay sa iyo ng mundong nararapat sa iyo. Bulong ng lalaki habang dahan-dahang pinapaandar ang sasakyan. Sino ang lalaking ito? At ano ang gagawin ni Doña Carmen ngayong alam niyang wala na silang matatakbuhan? Ang init sa loob ng mansyon ay tila naging isang buhay na nilalang na sumasakal sa bawat hininga ng mga nakatira rito. Wala nang humuhuning aircon, wala nang malamig na tubig mula sa dispenser, at higit sa lahat, wala nang katahimikan. Mateo, look at my skin, it's so dry na. At ang pawis ko, oh my God, I can't breathe in this oven. Ang reklamo ni Antoinette habang marahas na ipinapaypay ang isang mamahaling magazine. Ang kanyang mukha na dati ay laging maayos ay nagsisimula ng kakitaan ng inis. Ang kanyang maskara ng pagiging sweet at maunawain ay unti-unting natutunaw kasabay ng kanyang make-up. Nakatayo si Mateo sa gitna ng sala, basa ng pawis ang kanyang mamahaling polo shirt. Antoinette, please, sandali lang. Nagkaproblema lang sa bangko. It's just a technical glitch, okay? Aayusin ko rin ito. Glitch? 3 days ng glitch, Mateo. I need to go to the spa. I need to buy vitamins para sa baby. Kung alam ko lang na ganito kahirap dito, sana hindi na ako pumayag na lumipat agad. Ang bulyaw ni Antoinette bago padabog na pumasok sa kwarto at isinalibag ang pinto. Napahawak si Mateo sa kanyang ulo. Sa bawat sigaw ni Antoinette, tila isang bahagi ng kanyang pagkatao ang nadudurog. Naalala niya si Sofia. Si Sofia na kahit kailan ay hindi nagreklamo, kahit pa maputulan sila ng tubig noong nagsisimula pa lang sila. Si Sofia na laging may nakahandang malamig na bimpo at nakangiting sasalubong sa kanya. Ngunit mabilis niyang itinaboy ang alaalang iyon. Hindi, kasalanan ito ni Sofia. Kung hindi siya umalis nang walang pasabi at dinala ang lahat ng records, hindi sana kami magkakagulo. Ang bulag na paniniwala ng kanyang isipan dahil sa takot na iwanan siya ni Antoinette at sa kahihiyang nararamdaman sa kanyang ina, lumabas si Mateo ng bahay. Hindi siya pumunta sa bangko, kundi sa isang madilim na kanto sa likod ng palengke. Doon, hinarap niya ang isang lalaking may malalaking tattoo sa braso, isang kilalang nagpapautang ng 5 hanggang 6 o loan shark. Siguraduhin mong mababayaran mo ito sa susunod na buwan, De Leon. Malaki ang interes nito, alam mo ang patakaran namin. Ang babala ng lalaki habang iniaabot ang isang makapal na sobre ng pera. Tinanggap ito ni Mateo ng may nanginginig na mga kamay. Huwag kang mag-alala. Malaki ang kumpanya ko. Sandali lang ito. Isang kasinungalingan na kahit siya ay hindi na pinaniniwalaan. Habang nangyayari ito, si Sofia naman ay nasa loob ng isang mataas na gusali sa Bonifacio Global City. Nakaupo siya sa tapat ng isang lalaking may pilak na buhok, ngunit may matalas na mga mata. Si Ginoong Javier, ang dating matalik na kaibigan
at kasosyo sa negosyo ng kanyang ama. Ilang taon kitang hinanap, Sofia. Bakit mo hinayaang mabaon sa limot ang pangalan ng tatay mo? Alam mong sa isang pirma ko lang, maaari kitang ibalik sa tuktok ng mundo. Ang alok ng matanda habang nakatingin sa simpleng kasuotan ni Sofia. Ngumiti ng bahagya si Sofia. Ang kanyang boses ay puno ng dignidad. Salamat po, Tito Javier. Pero ang pag-akyat sa tuktok ay mas matamis kung galing sa sariling kayod. Ayaw ko pong bumalik doon bilang anak ni ganito o asawa ni ganoon. Gusto ko pong bumalik bilang si Sofia, ang babaeng binuo ang sarili mula sa abo. Hanga ang rumehistro sa mukha ni Javier. May dugo ka nga ng iyong ama. Sige, hindi kita pipilitin. Pero tandaan mo ang pinto ko ay laging bukas para sa'yo. Pagkatapos ng pagpupulong, dumaan si Sofia sa isang convenience store para bumili ng kape. Habang naglalakad sa pagitan ng mga shelves, natigilan siya. Sa dulo ng pasilyo, nakita niya ang isang lalaking nakaupo sa maliit na mesa, nakayuko habang mabilis na kumakain ng cup noodles. Si Mateo. Ang lalaking dati ay laging kumakain sa mga 5-star restaurant. Ang lalaking dati ay mapili sa bawat butil ng kanin, ngayon ay nagtatago sa isang maliit na tindahan para lang makakain ng mura. Kitang-kita ni Sofia ang dumi sa kurbata nito at ang gulugulong buhok. Naglakad si Sofia patungo sa pinto. Para makalabas, kailangan niyang dumaan sa harap ng mesa ni Mateo. Sa sandaling iyon, nag-angat ng tingin si Mateo. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang asawang pinalayas niya. Inasahan ni Mateo ang galit, ang panunumbat, o kahit ang konting awa. Ngunit wala siyang nakita sa mga mata ni Sofia. Ang tingin ni Sofia ay dumaan lamang sa kanya na parang tumitingin sa isang pader, sa isang estranghero, sa isang bagay na wala ng anumang halaga. Walang kislap ng pagkilala, walang emosyon. Ito ang golden moment ni Sofia, ang sandaling napatunayan niyang ang pinakamasakit na parusa para sa isang taong nanakit sa iyo ay hindi ang galit, kundi ang kawalan ng pakialam, indifference. Nilagpasan niya si Mateo nang hindi man lang bumibilis ang tibok ng kanyang puso, habang si Mateo naman ay naiwang nakanganga. Ang noodles sa kanyang bibig ay tila naging lasang alikabok. Habang naglalakad pabalik sa sakayan, nakita ni Sofia si Ate Marites na tila balisa. Sofia, may nakita ako sa mall kanina. Si Antoinette, ang kabit ng asawa mo. May kasamang ibang lalaki sa isang sikat na kapehan at narinig ko, Sofia. Sabi niya, lahat ng nakuha ko sa tangang yon, itatabi ko para sa atin. Malapit na siyang masimot. Kailangan na nating humanap ng bagong mabibiktima. Nanlamig ang pakiramdam ni Sofia, ngunit hindi para kay Mateo, kundi dahil sa tindi ng panlolokong nangyayari sa loob ng bahay na yon. Hayaan mo sila, ate. Ang mga taong nabubuhay sa kasinungalingan din mamamatay. Kinabukasan, sa mansyon ng mga De Leon, nagpilit si Doña Carmen na magdaos ng isang tea party para sa kanyang mga amigas. Gusto niyang ipakita na everything is under control sa kabila ng kawalan ng kuryente na idinahilan niya bilang renovation. You know, my dear friends, ang hirap talaga kapag may renovation. But don't worry, the generator will be here soon. Ang nakangiting pagsisinungaling ng matanda habang nagsisilbi ng mainit na tsa na niluto lamang sa uling sa likod bahay. Ngunit ang kanilang tawanan ay biglang naputol nang makarinig sila ng malalakas na kalabog sa pintuan. Hindi ito katok ng isang bisita. Ito ay tunog ng mararahas na kamay na tila gustong wasakin ng kahoy. De Leon, lumabas ka dyan. Alam naming nandyan ka. Huwag mong hintayin na kami ang pumasok at hakutin ang lahat ng gamit dito. Ang pasigaw na boses mula sa labas. Ang mga amigas ni Doña Carmen ay nagkatinginan. Ang kaba ay mababakas sa kanilang mga mukha. Namutla ang matanda. Ang kanyang hawak na tasa ay nanginginig hanggang sa matapon ng tsa sa kanyang mamahaling lace na tablecloth.
Ang mga loan shark na hiningan ni Mateo ng tulong ay hindi na nakapaghintay. At sa harap ng pinakaimportanteng mga tao sa buhay panlipunan ni Doña Carmen, ang maskara ng kanilang karangyaan ay tuluyan ng nagkapira-piraso. Sino ang unang bibigay sa pamilya de Leon? At ano ang gagawin ni Mateo ngayong ang kanyang mga utang ay literal na kumakatok na sa kanilang pintuan? 3 buwan ang mabilis na lumipas, tila mga pahina ng isang aklat na mabilis na naitatabi upang bigyang daan ang isang bagong kabanata. Ang hanging dumarating mula sa dagat ng Maynila ay hindi na kasing pait ng dati. Para kay Sofia, ang bawat umaga ay nagsisimula na ngayon sa amoy ng bagong timplang kape at ang tunog ng masiglang usapan sa bodega, sa halip na ang mga mura at panlalait na dati ay gumigising sa kanyang diwa. Malaki ang ipinagbago ni Sofia. Ang kanyang mahabang buhok na dati ay laging nakapusod ng magulo ay pinutol na niya hanggang balikat. Isang bob cut na nagpakita ng kanyang matapang na panga at mas maliwanag na mga mata. Hindi na siya nagsusuot ng mga lumang duster. Pinalitan ito ng mga plansadong blusa at maong na nagbibigay sa kanya ng aura ng isang babaeng may direksyon. Sa tulong ng kanyang talino sa logistics at marketing, ang maliit na tindahan ng isda ni Ate Marites ay naging isang maunlad na supplier ng mga sariwang lamang dagat sa mga malalaking kainan. Hindi lang basta trabahador si Sofia, siya ang naging utak sa likod ng tagumpay na ito. Sofia, tignan mo ang account natin. Hindi ako makapaniwala na ganito na kalaki ang kinikita natin sa loob lang ng 3 buwan. Ang masayang sabi ni Marites habang ipinapakita ang kanilang logbook. Ngumiti si Sofia habang inaayos ang kanyang salamin. Pinagpagura natin yan, ate. Iyan ang bunga ng katapatan sa trabaho. Tumigil muna si Sofia at humarap sa isang malaking salamin sa loob ng kanilang opisina. Ito ang kanyang golden moment. Hinaplos niya ang kanyang maikling buhok at pinagmasdan ang kanyang refleksyon. Wala na ang bakas ng sampal ni Mateo. Wala na ang pamamaga ng mga mata dahil sa pag-iyak gabi-gabi. Ang nakikita niya ngayon ay si Sofia, ang tunay na siya. Ciao Kogay, dalaw komgap, ang mahina niyang bulong sa sarili. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiti na puno ng kapayapaan at pag-asa. Ngunit habang umaakyat si Sofia, ang pamilya de Leon naman ay patuloy na bumubulusok sa impyerno ng kanilang sariling gawa. Sa loob ng mansyon, ang alikabok ay nagsisimula nang kumapit sa mga mamahaling muebles. Wala na ang mga katulong dahil wala nang pambayad si Mateo. Ang damuhan sa labas ay tuyo na at mataas. Tila isang gubat na unti-unting lumalamon sa kanilang karangyaan. Mateo, bakit sardinas na naman ang ulam natin? Sabi mo aayusin mo ang lahat. Sabi mo prince ang baby natin. Pero bakit parang pulubi na tayo dito? Ang bulyaw ni Antoinette. Ang kanyang tiyan ay malaki na. Ngunit ang kanyang ugali ay lalong pumangit. Hindi sumagot si Mateo. Nakaupo siya sa sahig, pagod na pagod mula sa pagtatrabaho bilang isang ahente ng mga murang gamit sa kalsada. Ang kanyang mga kamay na dati ay malambot ay puno na ngayon ng kalyo. Antoinette, please, tumahimik ka na. Ginagawa ko ang lahat. Ginagawa ang lahat? Mateo, wala tayong kuryente. Naliligo tayo sa balde-balde. I hate this life. I hate you. Sigaw ng babae bago isinalibag ang pinto ng kwarto. Sa isang sulok ng mansyon, sa madilim na atik, nandoon si Doña Carmen. Naghahalongkat siya sa mga lumang kahon, umaasang may makikita pang alahas na nakalimutan ni Sofia. Hanggang sa mahawakan niya ang isang lumang passbook na nakatago sa ilalim ng mga lumang kumot. Nanlaki ang mga mata ng matanda nang makita ang pangalang nakasulat. Sofia de Leon. Mabilis niyang binuksan ang mga pahina, bagamat ang huling balanse ay 0, may nakasulat na isang malaking halaga na inilipat sa isang account na may pangalang De Leon Trust Fund. Trust Fund? Ibig sabihin, may itinatagong milyon-milyon ang babaeng iyon.
Siguradong pera ito ng anak ko na ninakaw niya. Ang madilim na hinala ni Doña Carmen. Hindi niya alam na ang perang yon ay ang mana ni Sofia na ginamit para bayaran ang mga utang ng pamilya nila. Ang tanging nakita niya ay ang pag-asa na makuha muli ang kanilang luhong nawala. Mabilis siyang bumaba at tinawag si Mateo. Anak, may nahanap ako. May pera si Sofia, kailangan nating mahanap ang babaeng yon at bawiin ang sa atin. Habang nagpaplano ang mag-ina, nakatanggap si Sofia ng tawag mula kay Attorney De Silva. Sofia, ang 3 buwang palugit ay tapos na. Lahat ng dokumento ay pirmado na ng korte. Handa na ang eviction notice. Bukas, maaari na nating ipadala ang sulat sa kanila. Huminga ng malalim si Sofia. Salamat, attorney. Handa na ako. Eksakto namang dumating ang isang batang lalaki sa bodega. May dalang isang sobre. Para kay Ma'am Sofia po. Galing sa isang Yaya Rosa. Binuksan ni Sofia ang sobre. Ito ay isang paanyaya. Ang ika-60 kaarawan ni Doña Carmen sa susunod na linggo. Isang sulat ang kalakip mula kay Yaya Rosa, ang tanging katulong na nanatiling tapat sa kanya. Ma'am Sofia, pinabibigay po ito ni Ma'am Carmen sa mga dati niyang kaibigan. Nagpapanggap po silang mayaman pa rin para makahingi ng tulong. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Isang matalim na kislap ang dumaan sa mga mata ni Sofia. Pinagmasdan niya ang marangyang disenyo ng card. Isang card na binili gamit ang huling sentimo ng pamilya De Leon para lang sa pakitang tao. Gusto niyo ng party? Sige, bibigyan ko kayo ng isang pagdiriwang na hindi niyo malilimutan. Bulong ni Sofia. Kinuha niya ang kanyang pulang lipstick at dahan-dahang inilapat sa kanyang mga labi. Ang kanyang desisyon ay buo na. Pupunta siya sa kaarawan ni Doña Carmen, hindi bilang isang bisita, kundi bilang ang babaeng magtatapos sa kanilang huwad na kaharian. Anong mangyayari kapag nagaharap-harap ang lahat sa gitna ng isang party na puno ng kasinungalingan? At sino ang misteryosong lalaking nagpadala ng isang malaking buke ng mga pulang rosas sa bodega ni Sofia na may nakasulat na "The Queen is back"? Ang katahimikan sa loob ng mansyon ng mga De Leon ay tila isang nakabibinging babala ng isang darating na unos. Ngunit para kay Doña Carmen, ang katahimikang ito ay pagkakataon upang muling buuin ang kanyang mundong gawa sa baraha. Sa kabila ng kawalan ng kuryente at ang katotohanang ang kanilang mga huling ari-arian ay nakasangla na, nagpumilit ang matanda na ituloy ang kanyang ika-60 kaarawan. Mateo, siguraduhin mong malinis ang garden. Doon tayo magluluto, gamit ang uling para hindi mahalata ng mga bisita na wala tayong kuryente. Sabihin mo na lang na rustic garden theme ang party. Ang utos ni Doña Carmen habang maingat na pinupunasan ang isang lumang silver platter, ang huling piraso ng pilak na hindi pa niya naibebenta. Nakatingin lang si Mateo sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay malalim at walang buhay. Mama, kailangan ba talaga ito? Wala na tayong pera. Pati ang pang-check-up ni Antoinette, nagamit na natin para sa catering. Kailangan natin itong gawin, Mateo. Kung hindi tayo magpapakita ng lakas, paano tayo makakahingi ng tulong sa mga amigas ko? Ang tingin ng tao sa atin ay mataas pa rin. Huwag kang duwag. Ang asik ng matanda. Sa kabilang bahagi ng bahay, si Antoinette ay abala sa kanyang cellphone. Hindi siya naghahanda para sa party, kundi nag-eempake na ng kanyang mga personal na gamit sa isang maliit na bag. Malapit na silang lumubog. Kailangang makahanap na ako ng tiyempo para makaalis dito bago pa ako madamay sa mga utang nila. Pabulong niyang sabi habang hinihimas ang kanyang tiyan na tila isang pasanin na lamang sa kanya. Habang nagkakagulo ang mga De Leon sa kanilang huwad na paghahanda, si Sofia naman ay nasa loob ng kanyang maliit na kwarto sa tondo. Nakasabit sa harap niya ang isang damit na kulay pula, isang marangyang cocktail dress na gawa sa seda. Ito ang kulay ng tapang, ang kulay ng tagumpay.
at ang kulay ng kanyang muling pagsilang. Pumasok si Ate Marites, dala ang isang maliit na kahon ng makeup. Umupo siya sa tabi ni Sofia at dahan-dahang hinawakan ang buhok ng dalaga. Sa sandaling iyon, ang paligid ay naging payapa. Ang tunay na pagkakaibigan ay naramdaman sa bawat hagod ng suklay ni Marites sa buhok ni Sofia. Sofia, anak, sigurado ka na ba sa gagawin mo? Kapag pumasok ka sa pintuang iyon, wala na ang Sofia na kilala nila. Magiging iba na ang tingin nila sa'yo. Ang may pag-aalalang sabi ni Marites. Tumingin si Sofia sa salamin. Ang kanyang refleksyon ay hindi na ang babaeng api. Iyon naman ang gusto ko, ate. Gusto kong makita nila ang babaeng sinira nila. Ngunit binuo muli ng sarili niyang lakas. Hindi ako pupunta doon para manakit, ate. Pupunta ako doon para bawiin ang sa akin. Ito ang golden moment ni Sofia. Habang nilalagyan siya ng kolorete ni Marites, naramdaman ni Sofia ang isang malalim na koneksyon sa kanyang sarili. Hindi na siya ang lolem na naghihintay ng prinsipe. Siya na ang reyna na handang magligtas sa kanyang sariling kaharian. Kinuha ni Sofia ang kanyang legal na dokumento, ang eviction notice at ang patunay ng pagmamay-ari ng bahay. Inilagay niya ito sa isang eleganteng sobre na kulay ginto. Isang munting ng ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang bawat pirma sa loob ng sobreng iyon ay tila mga huling nota ng isang malungkot na awitin na malapit nang matapos. Pagdating ng gabi, ang subdivision ng mga De Leon ay napuno ng mga mamahaling sasakyan. Ang garden ay maliwanag dahil sa mga sulo at kandila. Pilit na itinatago ang katotohanang ang buong mansyon ay madilim sa loob. Ang mga amigas ni Doña Carmen ay nagdaratingan. Suot ang kanilang mga terno at alahas, hindi alam na ang tinutungtungan nilang lupa ay hindi na pagmamay-ari ng taong nag-imbita sa kanila. Happy birthday, Carmen! Napaka-unique naman ang theme mo, very traditional, sabi ng isang ginang habang nagpapaypay. Ngiting aso ang isinagot ni Doña Carmen. Salamat, my dear. You know, we wanted something different this year. Very organic. Ngunit sa gitna ng kanilang tawanan, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa harap ng gate. Ang tunay na tunog ng pagbagsak ng kanilang dangal ay nagsimula sa marahang pagbukas ng pinto ng sasakyan. Isang pares ng sapatos na may mataas na takong ang tumapak sa semento, lumilikha ng isang matatag at may awtoridad na ritmo sa bawat hakbang. Lahat ng mga mata ay lumingon sa gate. Isang babaeng nakasuot ng pulang damit ang pumasok. Ang kanyang buhok ay maikli at maayos. Ang kanyang mukha ay maningning sa ilalim ng liwanag ng mga sulo. Hindi siya agad nakilala ng mga bisita. Para sa kanila, isa siyang estrangherong may dalang kakaibang liwanag. Huminto ang babae sa gitna ng garden. Ang kanyang tingin ay dumapo kay Doña Carmen, kay Mateo at kay Antoinette. Nakita ni Sofia ang gulat at takot na unti-unting gumuguhit sa mga mukha ng pamilya De Leon. Ang kanilang mga hawak na baso ay tila naging mabigat. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang boses ni Sofia ay malinaw at matapang. Sapat na upang patahimikin ang buong paligid. Sapo ang kanyang dibdib, lumapit si Doña Carmen. Sofia, anong ginagawa mo dito? Wala kang karapatang magpunta sa party ko. Tumingin si Sofia sa paligid. Sa mansyong dati ay itinuring niyang tahanan, ngunit naging impyerno sa kanya. Isang matalim na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Mali ka, Doña Carmen. Hindi ako bisita dito. At sa katunayan, kayo ang dapat kong tanungin. Bakit kayo nandito sa aking bahay? Ang katahimikan ay naging mas lalong nakabibingi. Ang lahat ng mga bisita ay nagsimulang magbulungan. Ang huling sayaw ng mga De Leon ay nagsimula na at si Sofia ang may hawak ng kumpas ng musika. Anong mangyayari kapag inilabas na ni Sofia ang sobrang ginto sa harap ng lahat? At sino ang lalaking nakatayo sa labas ng gate? Pinapanood ang bawat galaw ni Sofia ng may pagmamalaki. Ang bawat hakbang ni Sofia sa ibabaw ng graba sa hardin
ay tila isang malakas na pintig ng puso na hindi mapigilan. Ang pulang seda ng kanyang damit ay sumasayaw sa ihip ng hangin, isang matapang na kulay na tila sumisigaw ng kalayaan sa gitna ng madilim at mapagkunwaring pagdiriwang ng mga de Leon. Ang mga bulong-bulungan ng mga bisita ay unti-unting namatay, pinalitan ng isang mabigat na katahimikan na tila ba ang lahat ay natatakot huminga. Nakatayo si Sofia sa ilalim ng liwanag ng isang malaking sulo. Ang kanyang maikling buhok ay nagbibigay diin sa kanyang leeg na dati ay laging nakayuko, ngunit ngayon ay tuwid na tila isang reyna. Ang kanyang mga mata na dati ay laging puno ng luha ay nagliliyab ngayon sa determinasyon. Sa Sofia, ang nauutal na tawag ni Mateo, binitawan niya ang baso ng alak na hawak niya. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat. Hindi niya makilala ang babaeng nasa harap niya. Saan napunta ang asawang laging amoy pawis at nakasuot ng kupas na duster? Ang babaeng ito ay maningning, marangal, at tila hindi na siya kayang abutin pa ni Mateo. Mabilis na lumapit si Doña Carmen. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at kahihiyan sa harap ng kanyang mga amigas. Anong karapatan mong pumasok dito nang hindi imbitado? Guard! Guard! Bakit niyo pinapasok ang babaeng ito? Ang malakas na hiyaw ng matanda. Pilit na itinatago ang kaba sa kanyang dibdib. Ngumiti ng bahagya si Sofia. Isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Huwag mo nang pagpahingahin ang mga guards mo, Doña Carmen. Pagmamay-ari ko ang subdivision na ito. At pagmamay-ari ko rin ang lupang kinatatayuan niyo ngayon. Isang malakas na singhap ang narinig mula sa mga bisita. Ang mga amigas ni Doña Carmen ay nagkatinginan. Ang kanilang mga pamaypay ay mabilis na gumagalaw, habang ang bawat isa ay tila naghahanap ng sagot. What are you talking about, Sofia? Are you crazy? Ang singal ni Antoinette habang lumalapit. Hawak ang kanyang malaking tiyan. This is the De Leon mansion. Mateo owns this. You're just a bitter ex-wife who can't move on. Hindi kumibo si Sofia. Sa halip, dahan-dahan niyang kinuha ang isang gintong sobre mula sa kanyang maliit na bag. Ito ang kanyang golden moment. Hindi niya ito ginawa ng mabilis. Ninanamnam niya ang bawat segundo ng takot na nakikita niya sa mga mata ni Mateo. Hinawakan niya ang sobre ng may pag-iingat. Tila isang banal na relikya na nagtataglay ng katotohanan. Naglakad si Sofia patungo sa gitna ng stage kung saan nakalagay ang malaking cake ni Doña Carmen. Kinuha niya ang microphone mula sa nakatulalang MC. Ang tunog ng kanyang paghinga sa microphone ay umalingaw-ngaw sa buong hardin, sapat na upang patahimikin pati ang mga kuliglig sa gabi. Magandang gabi sa inyong lahat, lalo na sa mga kaibigan ng pamilya De Leon. Panimula ni Sofia. Ang kanyang boses ay kalmado at buo. Nandito ako ngayong gabi hindi para manggulo, kundi para maghatid ng isang mahalagang balita. Sa loob ng 5 taon, nanirahan ng pamilyang ito sa isang kasinungalingan. Pinaniwala nila kayo na sila ay mayaman, marangal at matagumpay. Tumigil ka na, Sofia. Umalis ka na. Sigaw ni Mateo. Pilit na hinahablot ang microphone. Ngunit mabilis na humarang ang 2 lalaking nakabarong, ang mga tauhang dala ni Attorney De Silva. Ipinagpatuloy ni Sofia ang kanyang pagsasalita. Ang katotohanan ay 5 taon na silang bangkarote. Ang bawat sentimong ginastos nila sa mga party, sa mga alahas, at kahit sa pagkain nila araw-araw ay galing sa aking bulsa. At ang bahay na ito, ang mansyong ito na ipinagmamalaki ni Doña Carmen, binili ko ito gamit ang aking mana para lang hindi sila mawalan ng tirahan. Lalong lumakas ang bulungan ng mga tao. Ang mukha ni Doña Carmen ay tila naging abos sa puti. Hindi totoo yan. Sinungaling ka. Magnanakaw ka, Sofia. Tumingin si Sofia nang diretso kay Doña Carmen. Kung ako ang magnanakaw, bakit nasa akin ang orihinal na titulo ng bahay na ito? At bakit ang pangalan ko ang nakasulat bilang sole owner?
Inangat ni Sofia ang gintong sobre sa itaas. Ang liwanag ng mga sulo ay tumama rito, lumilikha ng isang nakabubulag na kislap. Hindi ko na kailangang magsalita pa. Attorney, ipakita mo na sa kanila ang regalo ko para sa kaarawan ni Doña Carmen. Sa likod ni Sofia, isang malaking projector screen ang dahan-dahang bumaba. Isang imahe ang lumitaw, isang legal na dokumentong may tatak ng korte at may nakasulat na malalaking titik. Eviction Notice. Hindi lang ito basta party, Doña Carmen. Ang huling hirit ni Sofia habang ang boses niya ay naging kasing lamig ng yelo. Ito na ang huling gabi niyo sa bahay ko. Ano ang gagawin ni Mateo ngayong ang lahat ng kanyang lihim ay nakalantad na sa harap ng mga taong pinakaimportante sa kanyang imahe? At paano tatanggapin ni Antoinette na ang prinsipe na pinakasalan niya ay isa palang pulubi na walang sariling bahay? Ang katahimikang namayani sa hardin ay tila isang telon na dahan-dahang nagsasara sa isang mahabang dula ng panlilinlang. Ang bawat mata ng mga bisita ay nakatuon sa malaking screen kung saan ang mga numerong nakasulat ay nagsilbing mga saksi sa bawat patak ng pawis at bawat gabing puyat ni Sofia. Ang mga bank transfers, ang mga resibo ng kuryente, at ang titulo ng lupa ay hindi lamang mga papel. Ang mga ito ay mga baraha ng katotohanang isa-isang bumabagsak sa harap ng pamilya De Leon. Isang matinis at pilit na tawa ang bumasag sa katahimikan. Humahawak sa kanyang dibdib si Doña Carmen habang itinuturo si Sofia ng may nanginginig na daliri. Isang malaking biro, isang pekeng dokumento mula sa isang babaeng baliw dahil sa selos. Ang histerikong sigaw ng matanda habang ang kanyang mga mata ay pabalik-balik sa kanyang mga kaibigan, naghahanap ng kakampi. My friends, huwag kayong maniwala sa kanya. Mateo, anak, tawagan mo ang pulis. Paalisin mo ang impostorang ito. Humakbang pasulong si Attorney De Silva. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng awtoridad na nagpatahimik muli sa paligid. Ang katotohanan, senyora, ay hindi nababago ng lakas ng inyong sigaw. Ang mga dokumentong ito ay galing sa Registry of Deeds at sa mga bangkong personal ninyong pinupuntahan para kumuha ng pera ni Sofia. Bawat sentimong ginamit ninyo sa loob ng 5 taon ay may pirma at bakas. Ang mansyong ito ay hindi kailanman naging inyo mula noong isinangla ninyo ito at lihim na tinubos ni Sofia. Ang mga bulungan ng mga amigas ay naging parang ingay ng mga bubuyog na lalong nagpabigat sa hangin. Diyos ko, Carmen, totoo ba ito? Kaya pala laging absent ang mga katulong nyo. Ang boses ng isang ginang na dati ay laging pumupuri sa matanda. Napasandal si Mateo sa gilid ng mesa. Ang kanyang muka ay nawalan ng kulay. Tumingin siya sa kanyang ina. Pagkatapos ay kay Sofia. Sa sandaling iyon, ang kanyang golden moment ng pagsisisi ay nagsimulang gumapang sa kanyang sistema. Nakita niya ang babaeng dati ay itinuturing niyang losyang. Ngayon ay nakatayo nang may dangal na hindi kayang bilhin ng anumang diamante. Napagtanto niya na ang lahat ng kanyang tagumpay ay isang ilusyong itinaguyod ng asawang tinapon niya sa putikan. Ngunit hindi pa tapos si Sofia. Lumapit siya ng bahagya kay Antoinette na kanina pa pilit na nagtatago sa likod ni Mateo. At ikaw, Antoinette, ang boses ni Sofia ay naging malambot ngunit matalim. Ang sabi mo ay 3 buwan ng buntis ang dinadala mo para sa tagapagmana ng mga De Leon? Nakakatawa. Dahil ayon sa record ng ospital na pinuntahan mo noong nakaraang buwan, 5 buwan na ang sanggol sa sinapupunan mo. Isang simpleng math lang, Mateo. Hindi ba 3 buwan pa lang kayong magkakilala? Ang lahat ay napalingon kay Antoinette. Ang dalaga ay tila gustong magpalamon sa lupa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, habang mahigpit na hawak ang kanyang designer bag. Isang bag na binili rin gamit ang pera ni Sofia. Mo Mateo, hindi totoo yon. Nagsisinungaling siya. Inggit lang siya dahil may anak ako at siya ay wala.
ang nauutal na depensa ni Antoinette. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso. Isang matalim na tingin ang ipinukol ni Sofia. Ang katotohanan ay may sariling paraan para lumabas, Antoinette. Kasama sa regalong dala ko ngayong gabi, ang DNA report ng batang yan sa oras na isilang siya. Handa ka bang harapin iyon? Hindi na nakasagot si Antoinette. Dahan-dahan siyang umatras, tinitignan ang daan palabas. Ngunit sa gate ng hardin, nakatayo si Ate Marites, kasama ang ilang tauhan ng subdivision, nakahalukip-kip at may matamis ng ngiti ng tagumpay. Saan ka pupunta, Hija? Hindi pa tapos ang party. Ang nakakainsultong bati ni Marites. Sa gitna ng kaguluhan, narinig ang tunog ng mga sirena mula sa malayo. Mga asul at pulang ilaw na kumikislap at dahan-dahang lumalapit sa gate ng mansyon. Hindi ito para sa isang sunog, kundi para sa isang pagpapatupad ng batas. Lumapit ang isang opisyal ng pulisya kasama ang isang sheriff. Magandang gabi po. Kami po ay nandito para sa execution ng court order para sa eviction ng mga nakatira sa property na ito. Ayon sa utos, kailangang lisanin ang lugar na ito sa loob ng 1 oras. Hindi! Hindi niyo kami pwedeng paalisin. Birthday ko ngayon. Sa akin ang bahay na ito. Ang pagwawala ni Doña Carmen habang pilit na kumakapit sa malaking chandelier sa sala, tila isang batang inagawan ng laruan. Si Mateo naman ay dahan-dahang napaupo sa isang silya. Ang kanyang mga kamay ay nakahawak ng mahigpit sa mga sandalan nito. Tila ba iniisip niya na kung hindi siya bibitaw sa upuan, hindi siya mawawala ng tahanan. Ngunit ang bawat segundong lumilipas ay isang paalala na ang silyang iyon, ang bahay na iyon, at ang pagkataong binuo niya ay pag-aari na ng nakaraan. Tumingin si Sofia sa kanyang asawa. Ang lalaking dati ay sentro ng kanyang mundo. Wala na siyang naramdamang galit, tanging isang malalim na awa para sa isang taong piniling mabulag sa sarili niyang kayabangan. Tapos na ang dula, Mateo. Ang huling bulong ni Sofia bago siya dahan-dahang tumalikod upang harapin ang liwanag ng buwan. Ano ang mangyayari sa loob ng 1 oras na ibinigay ng batas? At makakahanap pa ba ng matatakbuhan si Antoinette ngayong ang lahat ng kanyang lihim ay nabunyag na? Ang ingay ng mga sasakyang nagmamadaling umalis sa subdivision ay dahan-dahang napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang garden na kanina ay puno ng mga taong nagkukunwaring masaya ay mistulang isang libingan ng mga pangarap. Ang mga tirang pagkain sa mesa ay dinadapuan na ng mga langaw at ang mga sulo ay unti-unti nang nauupos. Nag-iiwan ng amoy ng sunog na kahoy sa hangin. Dahan-dahang lumapit si Mateo kay Sofia. Ang kanyang paglalakad ay hindi na katulad ng dati na puno ng yabang. Ang kanyang mga balikat ay nakayuko at ang kanyang mga tuhod ay tila anumang oras ay bibigay. Sa harap ng maraming tao, bumagsak ang lalaki sa kanyang mga tuhod. Ang kanyang mga kamay ay pilit na inaabot ang laylayan ng pulang damit ni Sofia. Sofia, please, patawarin mo ako. Nagkamali ako. Nabulag ako ng tukso at ng kayabangan. Ang paos na pagsusumamo ni Mateo. Ang kanyang mga luha ay mabilis na dumadaloy, humahalo sa alikabok sa kanyang muka. Huwag mo kaming itapon sa kalsada. Kahit para na lang sa 5 taon na pinagsamahan natin. I'll make it up to you, I promise. Magbabago ako. Tumingin si Sofia sa kanyang asawa. Sa loob ng 5 taon, ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Mateo ay batas para sa kanya. Ngunit ngayon, ang mga salitang iyon ay tila mga tuyot na dahon na tinatangay ng hangin. Walang bigat, walang buhay. Ang 5 taon na sinasabi mo, Mateo, ay ang 5 taon na unti-unti mong pinatay ang pagkatao ko. Ang mahinang sagot ni Sofia, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim ng katotohanan. Hindi ako ang nagtapon sa inyo sa kalsada. Kayo ang nagtapon sa sarili nyo noong pinili nyo ang kasinungalingan kaysa sa katapatan, noong pinili nyo ang luho kaysa sa respeto.
Pero Sofia, saan kami pupunta? Ang mama, may sakit siya. Ang muling hirit ni Mateo habang itinuturo si Doña Carmen na kasalukuyang nakahiga sa sofa sa loob, pilit na humihingal at may hawak na alkohol sa ilong, tila inaatake sa puso. May sakit ang mama mo sa tuwing hindi niya makuha ang gusto niya, Mateo. Alam nating dalawa yan. Ang malamig na tugon ni Sofia. Mayroon kayong eksaktong 1 oras para kunin ang mga personal ninyong gamit. Pagkatapos nyon, ang lahat ng maiiwan sa loob ng bahay na ito ay ituturing na pag-aari ng foundation na itatatag ko. Sa isang sulok, si Antoinette ay nagmamadaling isinisilid ang mga alahas at mamahaling pabango sa loob ng kanyang bag. Ngunit bago pa siya makalabas sa pinto, humarang si Attorney De Silva kasama ang isang sheriff. Senyorita, ang mga alahas na yan ay kasama sa listahan ng mga ari-arian ni Sofia De Leon. Ang lahat ng gamit na binili, gamit ang account ni Sofia ay kailangang iwanan. Ang striktong sabi ng abogado. What? No. Amin ito. Ibinigay ito ni Mateo sa akin. Ang pagwawala ni Antoinette. Ngunit nang makita niya ang mga pulis na nakatingin sa kanya, dahan-dahan niyang binitawan ang bag nang may matinding pait sa kanyang mukha. Tumingin siya kay Mateo nang may pandidiri. You loser! Sabi mo sa akin ikaw ang hari dito. Wala ka palang kwenta. Napanood ni Sofia ang pag-alis ni Antoinette. Ang babaeng naging mitya ng kanyang pagkawasak ay lumabas sa gate ng mag-isa. Bitbit lamang ang sarili niyang kahihiyan. Walang lingon-likod na lumabas si Antoinette sa malaking gate. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at puno ng galit. Palayo sa lalaking akala niya ay kanyang magiging tikas patungo sa karangyaan. Naiwan si Mateo na nakatulala, habang ang kanyang ina ay patuloy sa pag-arte sa loob ng sala, pilit na humihingi ng atensyon na wala nang darating. Dahan-dahang lumapit si Sofia sa loob ng mansyon sa huling pagkakataon bilang may-ari na naninirahan doon. Ang bawat sulok ng bahay ay may dalang alaala. Ang sofa, kung saan siya madalas makatulog habang naghihintay kay Mateo. Ang dining table, kung saan siya laging nakatikim ng masasakit na salita mula kay Doña Carmen. At ang hagdanang tila naging bundok na kailangan niyang akyatin araw-araw. Sofia, kahit ang mga damit ko lang. Ang mahinang pakiusap ni Mateo na sumunod sa kanya sa loob. Tumingin si Sofia sa master's bedroom. Nakita niya ang isang litrato nila ni Mateo noong araw ng kanilang kasal na nakapatong sa side table. Doon, sa litratong yon, ang kanilang mga ngiti ay tila totoo, tila walang hanggan. Kinuha ni Sofia ang frame. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humaplos sa salamin nito. Isang huling patak ng luha ang dahan-dahang kumawala sa kanyang mga mata. Isang luhang hindi na para sa galit, kundi para sa huling paalam sa babaeng nagmahal ng tapat ngunit hindi sinuklian. Ito ang golden moment ng kanyang paglaya. Ang pagpapakawala sa huling piraso ng sakit upang magkaroon ng puwang para sa kapayapaan. Dahan-dahang binitawan ni Sofia ang frame. Ang tunay na tunog ng pagkabasag nito sa malamig na sahig ay tila hudyat ng tuluyang pagtatapos ng kanilang sumpaan. Ang salamin ay nagkapira-piraso, kasabay ng huling pag-asa ni Mateo na maibabalik pa ang dati. Attorney, pakitulungan na silang ilabas ang kanilang mga personal na gamit. 1 oras, wala nang labis, wala nang kulang. Ang utos ni Sofia habang pinapahid ang kanyang pisngi. Sa pilitang itinayo ng mga pulis si Doña Carmen mula sa sofa. Ang matanda, nang makitang wala nang nanuno sa kanyang drama, ay biglang lumakas ang boses at nagsimulang magmura. Hindi pa tayo tapos sa Sofia. Babalik ako. Susumpain kita. Ngunit ang mga sigaw ni Doña Carmen ay tila mga tahol na lamang ng aso sa malayo. Inakay siya ng mga opisyal palabas. Bitbit ang ilang piraso ng damit na isinilid sa mga plastic bags. Sumunod si Mateo. Dala ang isang lumang maleta. Ang kanyang mukha ay puno ng kahihiyan, habang ang mga kapitbahay sa subdivision ay nakasilip sa kanilang mga bintana.
Pinapanood ang pagbagsak ng pamilyang dati ay ubod ng yabang. Nang makalabas na ang lahat, tumayo si Sofia sa gitna ng sala. Ang mansyong ito, na dati ay puno ng ingay at tensyon, ay biglang naging payapa. Ang liwanag ng buwan ay pumapasok sa malalaking bintana. Lumilikha ng mga mahahabang anino sa sahig. Lumapit si Attorney De Silva at iniabot ang isang set ng mga bagong susi. Lahat ng locks ay napalitan na, Sofia. Ang security team ay mananatili sa labas para siguraduhing walang makakabalik. Salamat, Attorney. Ang mahinang sagot ni Sofia. Pakisara na ang pinto. Ang malakas na tunog ng pagsasara ng malaking pintong nara ay umalingaw-ngaw sa buong subdivision. Tila isang huling tuldok sa isang mahabang kabanata ng kanyang buhay. Nanatili si Sofia sa loob ng ilang sandali. Ninanamnam ang katahimikan ng kanyang tagumpay. Ngunit sa labas ng gate, sa ilalim ng isang poste ng ilaw, nakatayo pa rin si Mateo. Nakatingin siya sa madilim na bintana ng kanilang dating kwarto. Umaasang sisilip si Sofia. Ngunit ang bintana ay nanatiling sarado at madilim. Sa gitna ng kanyang kawalan ng direksyon, isang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa kanyang tapat. Bumukas ang bintana ng sasakyan at isang pamilyar na mukha ang tumingin kay Mateo. Isang mukha na matagal na niyang kinalimutan, ngunit ngayon ay may dalang isang balita na lalong magpapaguho sa kanyang mundo. Mateo De Leon, akala ko ba ay matagumpay ka na? Bakit ka nasa kalsada? Ang mapanguyam na boses ng lalaki sa loob ng sasakyan. Sino ang lalaking ito sa buhay ni Mateo? At anong bagong pasabog ang dala niya na magpaparamdam kay Mateo na ang pagkawala ng bahay ay simula pa lamang ng kanyang pagbabayad? Ang panahon ay may sariling paraan ng pagpapahilom, ngunit meron din itong paraan ng paniningil na hindi nandaraya. Ilang buwan ang lumipas mula nang gumuho ang huwad na kaharian ng mga De Leon. Sa isang madilim at masikip na paupahan, sa gilid ng isang maingay na riles ng tren, ang amoy ng kanal at basurang hindi nahahakot ay nanunuot sa bawat sulok ng silid. Dito dinala ng tadhana ang mag-inang dating hindi makatapak sa lupa dahil sa sobrang taas ng lipad. Nakasandal si Mateo sa isang pader na puno ng bakbak na pintura. Ang kanyang mga kamay, na dati ay laging malinis at maayos ang kuko, ay puno na ngayon ng mga sugat, kalyo, at itim na dumi mula sa pagbubuhat ng mga sako ng semento sa isang construction site sa malapit. Ang kanyang dating makinis na muka ay nangulubot na dahil sa pagod at kakulangan sa tulog. Mateo, ang gamot ko. Kanina pa ako nagugutom. Bakit hindi ka pa nagluluto? Ang paos at galit na sigaw ni Doña Carmen mula sa kabilang bahagi ng silid. Nakahiga ang matanda sa isang manipis na kutsyon sa sahig. Pagkatapos ng gabi ng pagpapaalis sa kanila, inatake siya ng stroke na nag-iwan sa kanyang kanang bahagi ng katawan na parang lantang gulay. Ngunit sa kabila ng kanyang kalagayan, ang kanyang dila ay nanatiling kasing talas ng dati. Mama, sandali lang. Kadarating ko lang galing sa trabaho. Ang mahinang sagot ni Mateo habang dahan-dahang tumatayo. Ang bawat galaw niya ay sinasabayan ng sakit ng kanyang likod. Ito lang ang kinita ko ngayong araw. Hindi sapat para sa gamot mo at sa pambayad sa upa. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Kung hindi ka naging tanga at nagpadala sa babaeng iyon, hindi sana tayo naghihirap ng ganito. Ang muling panunumbat ng ina. Dapat ay naging maingat ka. Dapat ay nakuha mo ang lahat kay Sofia bago mo siya pinalayas. Napapikit si Mateo sa tindi ng sakit ng ulo. Kahit sa gitna ng kanilang paghihirap, wala siyang naririnig na pagsisisi mula sa kanyang ina. Tanging paninisi lamang. Naalala niya si Sofia, ang babaeng laging may nakahandang mainit na pagkain, ang babaeng kahit kailan ay hindi siya sinumbatan sa kanyang mga pagkukulang. Samantala, sa kabilang dako ng lungsod, isang malaking billboard sa kahabaan ng EDSA ang dahan-dahang inilaladlad.
Isang larawan ng isang maganda at eleganteng babae ang bumungad sa lahat. May titulong Entrepreneur of the Year, Sofia de Leon. Ang kanyang mga mata sa larawan ay puno ng liwanag, tila nagsasabi sa buong mundo na ang tagumpay ay nakakamit sa pamamagitan ng katapatan. Napadaan si Mateo sa tapat ng isang tindahan ng telebisyon sa kalsada habang pauwi mula sa kanyang racket. Nakita niya ang balita tungkol sa tagumpay ni Sofia. Nakita niya ang kanyang asawa na kinakapanayam, napapaligiran ng mga taong may mataas na respeto sa kanya. Sa sandaling iyon, ang kanyang golden moment ng pait ay tumagos sa kanyang puso. Napahawak siya sa malamig na salamin ng display window. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumatak, humahalo sa dumi ng kanyang mukha. Naalala niya ang bawat tawa, bawat sakripisyo, at bawat pagkakataong binaliwala niya si Sofia. Napagtanto niya na ang tunay na yaman na nawala sa kanya ay hindi ang bahay o ang pera, kundi ang pag-ibig ng nag-iisang tao na handang mamatay para sa kanya. Ngayon, sa gitna ng ingay ng kalsada at sa amoy ng usok ng mga sasakyan, siya ay isang anino na lamang ng kanyang nakaraan. Wala na rin si Antoinette sa kanyang tabi. Pagkatapos malaman na wala nang makukuha sa kanya, mabilis itong lumipat sa ibang lalaki. Bit-bit ang lahat ng galit at sumpa. Nabalitaan pa ni Mateo na ang babae ay kasalukuyang nagtatago dahil sa mga utang na iniwan nito sa iba't ibang tao. Ang lahat ng kanilang pinagsamahan ay tila isang masamang panaginip na nag-iwan lamang ng mga sugat. Habang ang pamilya de Leon ay unti-unting kinakain ng kanilang sariling karma, si Sofia naman ay nasa loob ng kanyang bagong opisina. Tahimik ang paligid. Tanging ang tunog ng aircon at ang marahang paggalaw ng mga kurtina ang maririnig. Inilapag ni Attorney De Silva ang isang huling dokumento sa kanyang mesa. Ito na ang huling papel para sa mansyon, Sofia. Sa sandaling pirmahan mo ito, wala nang anumang ugnayan ang pangalan mo sa nakaraan ng mga De Leon. Ang paliwanag ng abogado. Kinuha ni Sofia ang kanyang pluma, ngunit bago niya ilapat ang tinta sa papel, tumingin muna siya sa labas ng bintana, kung saan ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng kulay ginto sa kalangitan. Hindi siya masaya sa hirap na dinaranas ni Mateo. Wala siyang nararamdamang galak sa pagbagsak nila. Ang tanging nararamdaman niya ay ang isang malalim na pakiramdam ng katarungan na sa wakas ay natupad na. Pirmanan mo na, Sofia, para sa iyong bagong simula. Ang paghimok ni attorney. Mabilis na nilagdaan ni Sofia ang papel. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Tila isang mabigat na pasanin ang tuluyan ng naalis. Pagkatapos ng trabaho, dinala siya ng kanyang mga paa sa tapat ng lumang mansyon. Ang bahay ay madilim at tahimik. Wala na ang mga marangyang party, wala na ang mga plastik na tawa. Nakatayo si Sofia sa harap ng gate, pinagmamasdan ang bawat haligi ng bahay na itinayo niya mula sa kanyang mga pangarap. Kinuha niya ang isang posporo at dahan-dahang kiniskis ito. Ang maliit na apoy ay nagbigay ng liwanag sa kanyang muka, sa gitna ng dilim. Hindi niya susunugin ang bahay. Ang apoy ay isang simbolo lamang ng paglilinis ng kanyang diwa. May isang mahalagang desisyon siyang gagawin para sa mansyong ito. Isang desisyong magbabago sa buhay ng marami at tuluyang maglilibing sa alaala ng mga De Leon sa lugar na yon. Ano ang balak ni Sofia sa mansyong puno ng sakit at alaala? At makakahanap pa ba ng kapatawaran si Mateo bago siya tuluyang malunod sa kanyang sariling pagsisisi? Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay hindi na nakakatakot. Wala na ang bigat ng mga mapanghusgang mata at ang boses na laging nagpapaliit sa pagkatao ni Sofia. Sa halip, ang hangin sa loob ng malalawak na silid ay amoy bagong pintura at sariwang mga bulaklak. Ang bawat sulok na dati ay naging saksi sa kanyang pagluha, ay unti-unti nang binabago ng liwanag. Hindi ibinenta ni Sofia ang mansyon upang magkamal ng higit pang salapi. Sa tulong ni Attorney De Silva, itinatag niya ang Muling Pagbangon Foundation. Ang mansyong naging bilangguan ng kanyang puso ay ginawa niyang isang halfway house o silungan
para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at mga ina na itinapon sa kalsada ng sarili nilang mga pamilya. Sa araw ng pagbubukas, walang malalaking orkestra o mga politikong nagtatalumpati. Isang simpleng pagtitipon lamang ito ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Nakatayo si Sofia sa gitna ng hardin, suot ang isang simpleng puting bestido na sumasalamin sa kanyang malinis na hangarin. Ang kanyang maikling buhok ay dahan-dahang hinahampas ng hangin at ang kanyang mukha ay walang bakas ng kolorete, tanging ang likas na ganda ng isang babaeng nakahanap na ng kapayapaan. Sofia, nakahanda na ang lahat. Ang unang 10 nanay at kanilang mga anak ay darating na mamaya. Ang masayang balita ni Ate Marites habang iniaayos ang isang asul na laso sa pintuan. Si Marites na ngayon ang tumatayong tagapamahala ng kusina ng foundation, tinitiyak na walang sino man ang makararanas ng gutom na dinanas nila noon. Ito ang golden moment ni Sofia. Habang hawak niya ang gunting para sa ribbon cutting, naramdaman niya ang isang mahinang kalansing ng metal sa kanyang daliri. Hindi mula sa isang singsing ng kasal, kundi mula sa isang susi na magbubukas ng pinto para sa iba. Nang magtagpo ang talim ng gunting at ang laso, ang tunog ng pagkaputol nito ay tila ang huling hibla ng kanyang nakaraan na tuluyan ng napatid. Ang bahay na ito, ang simula ng kanyang maikling mensahe sa harap ng maliit na grupo. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon, ay hindi na pagmamay-ari ng isang pamilya. Pagmamay-ari na ito ng bawat babaeng naniwalang wala na silang pag-asa. Dito, ang inyong mga luha ay hindi ituturing na kahinaan, kundi ang simula ng inyong muling pagkabuo. Sa labas ng gate, sa likod ng isang malaking puno ng mangga, isang lalaki ang nakatayo ng lihim. Si Mateo. Nakasuot siya ng kupas na t-shirt at maong. Ang kanyang mukha ay lalong nangulubot. Pinanood niya ang seremonya mula sa malayo. Nakita niya ang kislap sa mga mata ni Sofia. Isang kislap na hinding-hindi niya nagawang ibigay noong sila ay magkasama pa. Hindi lumapit si Mateo. Alam niyang wala na siyang puwang sa bagong mundo ni Sofia. Sa sandaling makita niyang pumasok si Sofia sa loob, kasama ang isang batang paslit na karga ng isang umiiyak na ina. Tumalikod na si Mateo. Ang kanyang bawat hakbang palayo ay mabigat. Tila bitbit niya ang lahat ng pagkakamaling hindi na niya mababago. Ang kanyang pagsisisi ay mananatiling isang tahimik na kasama sa kanyang pagtanda. Pagkatapos ng seremonya, umakyat si Sofia sa balcony ng mansyon. Tumingin siya sa malayo kung saan ang mga ilaw ng lungsod ay nagsisimula ng magningning. Inilabas niya ang kanyang pasaporte at isang tiket sa eroplano. Bukas, lilipad siya patungong Europa para sa isang maikling bakasyon at upang pag-aralan ang mas malawak na paraan ng pagtulong sa kapwa. Wala na siyang bitbit na galit, wala na siyang bitbit na pait. Sa loob ng kanyang maleta ay tanging mga bagong damit at ang kanyang mga pangarap. Sa gitna ng katahimikan, naramdaman niya ang isang mahinang pagtibok ng kanyang puso, isang maayos, payapa at malayang pagtibok. Iniwan ni Sofia ang susi sa ibabaw ng lamesa para kay Attorney De Silva. Hindi na niya kailangan ang pisikal na susi dahil ang tunay na pinto ng kanyang kaligayahan ay matagal na niyang nabuksan mula sa loob. Ang huling sikat ng araw ay tumama sa kanyang mukha, nagbibigay ng kulay ginto sa kanyang balat. Sa sandaling iyon, alam ni Sofia na ang bawat patak ng kanyang luha noon ay hindi nawala ng saysay. Ang mga iyon ang nagpatubo sa bulaklak ng kanyang bagong pagkatao. Ito ang kanyang simula. Isang simula na hindi na nakasandig sa ibang tao, kundi sa sarili niyang lakas at pagmamahal. Isang taon ang mabilis na lumipas, tila isang ilog na dahan-dahang naghugas sa lahat ng bakas ng putik at pait sa buhay ni Sofia. Ang sikat ng araw sa balkonahe ng kanyang bagong opisina sa Makati ay may ibang uri ng kislap. Hindi na ito ang nakabubulag na kislap ng mga diamanteng pilit na ipinagmamayabang, kundi ang malambot at mainit na liwanag
ng isang mapayapang umaga. Sa ibabaw ng kanyang mesa, sa tabi ng mga dokumento ng kanyang lumalagong negosyo, ay may isang puting sobre. Walang nakasulat na pangalan ng nagpadala, tanging ang sulat kamay na alam ni Sofia na pagmamay-ari ni Mateo. Dahan-dahan niya itong binuksan. Walang pait sa kanyang mga daliri. Tanging ang kuryosidad ng isang babaeng tapos na sa kanyang pakikipaglaban. Sofia, ang panimula ng liham. Hindi ko alam kung babasahin mo ito at hindi rin ako naghihintay ng sagot. Gusto ko lang malaman mo na maayos na kami ni Mama sa probinsya. Nagtatrabaho ako sa bukid ng aming pinsan at sa bawat patak ng pawis ko sa ilalim ng araw, naaalala ko ang lahat ng hirap na ibinigay ko sa iyo. Patawad, Sofia, hindi dahil gusto kong bumalik ka, kundi dahil gusto kong maging malaya ka na sa anumang sakit na iniwan ko. Ngayon ko lang naintindihan na ang tunay na lalaki ay hindi sinusukat sa yaman, kundi sa kung paano niya pinahahalagahan ang taong nagmahal sa kanya ng tapat. Salamat sa pagpili sa sarili mo. Masaya ako para sa iyo. Tinitigan ni Sofia ang liham sa loob ng ilang sandali. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Dahan-dahan niyang itinupi ang papel at inilagay ito sa loob ng isang drawer na puno ng mga lumang alaala. Hindi niya ito susunugin, ngunit hindi na rin niya ito kailangang balikan. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan ng pagbabalik sa dati. Ito ay ang pagtanggap na ang nakaraan ay tapos na at ang hinaharap ay malinis na muli. Ito ang kanyang sagot sa unang tanong ng tadhana. Naka-move on na ba siya? Oo. Hindi dahil nakalimot siya, kundi dahil hindi na siya nakagapos sa galit. Tumayo si Sofia at lumapit sa malaking bintana. Mula sa itaas, nakikita niya ang takbo ng mundo, ang mga taong nagmamadali, ang mga sasakyang walang tigil ang pag-andar. Ngunit sa loob ng kanyang silid, may isang uri ng katahimikan na tila isang yakap ng isang matalik na kaibigan. Ang Muling Pagbangon Foundation ay naging isang matagumpay na institusyon at ang mansyong dati ay naging kulungan niya ay puno na ngayon ng tawanan ng mga batang muling nakahanap ng tahanan. Nahanap na ba niya ang kapayapaan? Sa bawat gabi na nakakatulog siyang mahimbing ng walang takot o pangamba, sa bawat umaga na nakakangiti siya sa kanyang sariling refleksyon, alam ni Sofia na ang kapayapaan ay hindi isang destinasyon, kundi ang paraan ng kanyang pamumuhay ngayon. Isang huling sulyap ang ibinigay niya sa kanyang suot na simpleng relo, isang regalo niya para sa sarili. Panahon na para sa kanyang susunod na pagpupulong, isang pagkakataon upang muling magbahagi ng kanyang lakas sa iba. Ang huling bayhak na iniwan ng kanyang kwento para sa lahat ng mga kababaihang nakikinig ay ito. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang tanikala na sumasakal sa iyong dangal. Ang bawat luha na pumatak sa gitna ng dilim ay may kakayahang maging ginto. Basta't huwag mong hahayaang mamatay ang kislap ng iyong sariling halaga. Inayos ni Sofia ang kanyang blusa, kinuha ang kanyang bag, at dahan-dahang lumabas ng silid. Ang tunay na tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay tila isang martsa ng tagumpay. Ang sikat ng araw sa labas ay tila naghihintay sa kanya. Handang kulayan ang bawat hakbang niya, patungo sa isang hinaharap na siya mismo ang may gawa. Ang kwento ni Sofia ay hindi nagtapos sa isang kasalan o sa isang pagbabalikan. Nagtapos ito sa isang babaeng nakatayo ng mag-isa, ngunit buo ang pagkatao. Ito ang luhang naging ginto. At ang gintong iyon ay mananatiling maningning, magpakailanman.